Ang isang ama ay siyang dapat na nagpoprotekta sana sa kanyang buong pamilya. Gayunpaman sa kaso natin ngayon, ang lalaking ito ay hindi lamang inubos ang 8 mahal niya sa buhay, ginawa pa niya ito sa brutal na paraan. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong umaga ng June 26, 2015, sa siyudad ng Nizhny Novgorod, Russia, may pagtatalong naganap sa pagitan ng isang mag-asawa nang dahil lang sa gupit ng buhok ng kanilang anak na lalaki. Galit na galit si Oleg Belov dahil sa style ng gupit ng anak dahil nagmukha di umano itong parot. Sa sumunod na 10 minuto, isang kakilakilabot na pangyayari na ang naganap sa loob ng kanilang tahanan. Nang puntong iyon, bagaman naririnig ng mga kapitbahay ang kanilang mga sigaw at paghingi ng tulong, wala sa mga ito ang nagpasyang mangialam dahil karaniwan na daw iyong nagaganap halos araw-araw sa tahanan ng pamilya. Pagkalipas ng 1 linggong katahimikan, puwersa ng pasukin ng pulisya ang kanilang apartment at pagkapasok nila sa loob, doon na bumungad sa kanila ang isang kagimbal-gimbal na eksena. Ang tanging hindi lang nahanap nila sa loob ng bahay ay ang ama ng tahanan si Oleg, kaya medyo naging obvious na sa kanila kung ano ang nangyari. Agad na nagsagawa ng manhunt ang pulisya para sa kanya, pero bago pa man nila ito mahuli, may naidagdag pa siyang isang biktima. Kilalanin natin ngayon kung sino ba si Oleg Belov at kung ano ang tumulak sa kanya para gawin ang karumal-dumal na krimeng ito. Isinilang si Oleg Belov noong November 20, 1963 sa kanyang mapagmahal at maalagang mga magulang. Meron itong isang masaya at karaniwang kabataan habang siya ay lumalaki at bukod pa doon pagdating sa kanyang pag-aaral, maaga itong nagpakita ng natural na kahusayan at katalinuhan. Sa katunayan, mataas pa nga ang nakukuha niyang grado sa eskwelahan lalo na sa subjects na physics at mathematics. Kalaunan, kinilala din sa national level ang kanyang talento at syempre, ipinagmalaki siya ng mga supportive niyang mga magulang nang umaasang ito'y magkakaroon ng magandang kinabukasan. Pagkatungtong ni Oleg ng kolehiyo, natanggap naman siya sa isang prestihiyosong universidad at nakita ng lahat na ito ay nasa landas patungo sa tagumpay. Gayunpaman, sa kabila ng mga narating niya ng puntong iyon, dito naman nagsimulang magkalamat ang kanyang buhay. Kasunod ng kanyang panaginip tungkol sa isang UFO sighting, mabilis na inabandona ni Oleg ang kanyang pag-aaral at nag-anunsyo na gusto na niyang tutukan ngayon ang paggawa ng isang spaceship kagaya ng kanyang napanaginipan. Kasabay noon, lubos din nagbago ang kanyang mga ambisyon, pati na rin ang landas na kanyang piniling tahakin. Taong 1992, nabinyagan naman ito sa Seventh-day Adventist Church pero hindi din siya tumagal doon pagka-expel niya sa simbahan dahil sa adultery. Ayon sa isang senior church member na si Alexander Zimin, iniwan daw ni Oleg ang kanyang asawa para sa ibang babae. Pag-aalala pa niya, noong simula maayos naman daw ang lahat at masipag pa nga ito sa pag-aaral ng Bible. Bukod pa doon, uma-attend din siya sa bawat aktibidad ng kanilang simbahan. Yun nga lang, nang nagkaroon di umano ito ng girlfriend sa Nizhny Novgorod, nakipag-live-in siya dito at namuhay sa kasalanan. Dahil sa paglabag niya sa ika-7 kautusan na hindi pakikiapid sa iba, pinaalis siya bilang miyembro ng kanilang kongregasyon. Pagkatapos ng magulong bahaging iyon ng kanyang buhay, nakilala naman niya ang isang babaeng nagngangalang Julia Zaitseva na 24 na taong gulang naman at nagmula sa maliit na bayan na tinatawag na Kovrov. Sa kabila ng 20 years nilang age gap, dahil 44 years old na noon si Oleg, nagpa siyang mapakasal ang mga ito kalaunan at agad silang nagkaroon ng kanilang unang anak. Gayunpaman, kahit mukhang maayos ang kanilang relasyon sa mga larawang ito, toxic na talaga ang kanilang pagsasama mula pa noong taong 2010. Palagi daw natatakot para sa kanyang buhay si Julia, pati na rin para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ilang taon kasi pagkatapos ng kanilang kasal, regular na siya nakakaranas ng pang-aabuso at pananakit mula kay Oleg na minsan maging ang kanilang mga anak ay hindi din nakakatakas mula sa kamay na bakal nito. Nang sinubukan naman niyang kausapin si Oleg tungkol sa diborsyo, sobrang nagalit di umano ang kanyang asawa na umabot pa sa puntong inatake siya nito ng isang palakol.
Paliwanag lang ni Oleg tungkol sa insidenteng iyon kalaunan. Wala naman daw siyang balak na patayin si Julia noon, kundi gusto niya lang takutin ang kanyang asawa. Sa kasamaang palad, kumana nga ang taktikang iyon na dahil sa mga pambubugbog na ito at sa kanyang matinding takot, napilitang manatili si Julia sa kanilang relasyon. Pagkatapos ng malalang pananakit ni Oleg sa kanya, isinugo dito sa hospital. Gayunpaman, walang kasong naisampa sa kanyang mapang-abusong asawa ng puntong iyon dahil na-diagnose itong may schizophrenia. Sa makatuwid, kinonsidera iyon ng pulisya bilang bahagi lamang ng kanyang mga episode at nagpa siyang hindi na kailangang palakihin pa ang gulo. Samantala, nagsalita din ang ina ni Julia tungkol sa pag-uugali ni Oleg at ayon naman rito, noong una pa lang daw itong ipinakilala ng anak sa kanya, kinutuba na siya ng masama. May kakaiba daw sa mga kilos nito na mula noon, nahihiya pa nga siyang makasabay ito sa paglalakad sa daanan. Pero syempre, wala na di umano siyang nagawa kasi pinili itong pakasalan ng kanyang anak. Nagpatuloy ang mga nangyayaring pang-aabuso ng marami pang taon, kahit pa ilang beses nang nag-report si Julia sa pulisya tungkol sa mga insidente. Taong 2013, klinasify na ng mga otoridad ang kanilang pamilya na at-risk dahil sa potensyal na banta sa kanilang buhay kung sakaling hindi pa rin maging maayos ang mga bagay-bagay sa loob ng tahanan. Pagbabahagi pa ng kanilang mga kapitbahay, madalas daw silang makarinig ng mga sigaw at iba pang tunog ng mga pisikal na karahasan mula sa apartment ng pamilya. Subalit dahil sanay na din daw silang marinig ang mga ito, hindi na sila nangialam sa pag-aaway ng dalawa. Ayon naman sa mga police records, mula ng taong 2014 hanggang 2015, may 39 na nakarecord na tawag mula sa telepono ni Julia para humingi ng tulong. Sa katunayan, sa buwan lamang ng June, nakatanggap sila ng kabuuan na 8 tawag mula rito sa loob lamang ng 12 araw. Nang parehong taon, napuno na si Julia sa mga pananakit ni Oleg na muli niyang inireport ang mga pagbabanta ng asawa sa pulisya. Tinakot di umano siya nitong papatayin, pagputol-putulin at itapon na parang basura. Nang determinadong protektahan ang kanyang mga anak, tuluyan na itong nag-file ng diborsyo at hinangad ring makuha ang full custody ng kanilang mga anak. Di tumagal, nalaman kalaunan ni Oleg ang kanyang plano na umalis at syempre, sinagot niya ito muli gamit ang karahasan at nagbanta pa siya na pupugutan di umano niya ng ulo ang isa sa kanilang mga anak. Gayunpaman sa kabila ng mga nakakatakot na bantang ito, nagpatuloy pa rin sa kanyang binabalak si Julia dahil alam niyang kung hindi pa rin sila aalis sa poder ni Oleg, habang buhay lang silang makukulong sa impyernong buhay na iyon. Itinakda ang court date para sa kaso noong June 27, 2015, pero lingid sa kaalaman ng lahat, hindi na pala siya aabot sa inaasam niyang kalayaan. June 26, 2015, isang araw bago ang nakatakdang court date para sa kanilang diborsyo, may nangyaring isang karumal-dumal na trahedya na siyang nagtapos sa pag-asa ng panibagong simula para kay Julia at ng kanyang mga anak. Ayon sa salaysay ni Oleg, nang araw na iyon, ginupitan daw ni Julia ang buhok ng isa sa kanilang mga anak ng pangit na style. Hindi niya nagustuhan ang ginawang gupit nito dahil nagmukha di umanong parot kanilang anak. Sa kanyang matinding galit, hinablot daw niya mula sa asawa ang panggupit ng buhok at doon na sila nagsimulang magtalo. Pagkatapos nun, 2 beses niyang sinuntok sa panga si Julia bago di umano tumakbo ito palabas sa hallway at kumatok sa mga pinto ng kanilang mga kapitbahay. Sumisigaw din daw ng malakas si Julia na ayon pa sa kanya, hindi pa niya narinig ang asawa na sumigaw ng ganoon kalakas. Nang puntong iyon, nakaramdam daw siya ng takot na baka tuluyan na talagang ilayo ni Julia ang kanilang mga anak. Upang pigilan ito, hinabol daw niya sa labas ang kanyang asawa at tahimik itong hinila pabalik sa loob ng bahay. Pagkapasok nila, sinabihan daw siya ni Julia na huwag siya nitong hahawakan dahil kung hindi, tatawag di umano ito ng pulisya. Lalo siyang nakaramdam ng galit dahil doon hanggang sa unti-unti nang nandilim ang kanyang paningin. Sa kanyang isipan, kung hindi niya papatayin si Julia, siguradong mawawala sa kanya ang kustodiya ng mga bata. Nang determinadong hindi mangyari iyon, kinuha di umano niya ang kanyang kutsilyo at lumapit sa kanyang asawa mula sa likuran. Pagkalipas lang ng ilang segundo, sinaksak niya ang kanang bahagi ng tagiliran nito bago brutal na tinadtad ng saksak din ang tiyan ng kanyang buntis na asawa. Ang nakakakilabot pa, nangyari ang lahat ng iyon sa harap mismo ng nanginginig at umiiyak nilang mga anak.
Sinubukan pa nga ng panganay nilang anak na babae na pigilan ng kanyang ama sa pananakit sa kanyang ina, pero hinablot lang daw ito ni Oleg sa buhok at sinaksak din. Nang puntong iyon, nagawa pang tumawag ni Julia sa pulisya mga bandang 7:30 ng umaga, pero ayon sa mga otoridad, tumagal lamang ito ng ilang segundo. Ang tanging mga salita lang din na narinig nila mula sa tawag bago ito naputol ay na pinapatay daw siya. Nang tuluyan ang nawala ng kontrol sa kanyang sarili, sinunod naman ni Oleg ang 5 pa niyang natitirang mga anak at inatake din ang mga ito pa isa-isa. Sinubukan pa di umanong magtago ng mga bata sa loob ng bahay, ngunit wala silang naging kalaban-laban sa nagngingit-ngit na galit ng kanilang ama at nahanap lang din sila nito kalaunan. Kagaya sa ginawa niya sa kanilang ina at sa kanilang panganay na kapatid, pinagsasaksak niya rin ang mga ito hanggang sa sila'y namatay. Nangyari ang buong pagkasik niya ng lagim na iyon sa loob lamang ng 10 minuto. Pagkatapos ng ginawa niyang krimen, ibinaling naman ni Oleg ang kanyang atensyon sa sarili niyang ina. Ayon pa sa kanyang mga salaysay, natatakot di umano siya sa buhay na dadanasin nito nang dahil sa kanyang mga kilos. Siguradong madadamay daw kasi ito sa galit ng mga tao sa kanya, lalo na kapag madiskubre na nila ang nagawa niyang krimen. Maaari di umano itong batuhin ng mga tao o di naman kaya ay atakihin sa puso kapag malaman ng kanyang ina ang ginawa niya sa sarili niyang pamilya. Kaya upang maiwasang mangyari iyon, plinano naman niyang papuntahin ang kanyang ina sa bakanteng lote sa harap ng bahay nito kung saan may mga tanim silang prutas at gulay. Tinawagan niya ito sa telepono para ayaing mamitas ng mga prutas kasama niya at masaya naman itong pinagsang-ayunan ng kanyang ina. Sa kalagitnaan ng kanyang psychosis at sa paniniwalang nakakausap niya ang Diyos, humingi ito ng lakas mula sa may taas para makayanan niyang patayin ang sarili niyang ina. At di tumagal nang pakiramdam nito nakatanggap na siya ng basbas mula sa Diyos, brutal niyang tinadtad ng saksak ang walang kamalay-malay niyang ina bago ito inilibing sa lupang kanyang hinukay. Pagkasagawa ng lahat ng karumal-dumal na krimen, dito naman niya sinubukang linisin ang crime scene. Kumuha ito ng palakol mula sa bahay ng kanyang ina at bumili din siya ng malalaking plastic bags, foam sealant, surgical gloves, perfumes at cologne mula sa kalapit na shop. Pagkatapos, bumalik ito sa kanilang apartment para simulang pagputol-putulin ang kanyang pamilya at ilagay ito sa mga binili niyang mga plastic bag. Para itago naman ang masangsang na amoy ng unti-unti nilang naaagnas na mga bangkay, gumamit siya ng foam sealant sa lahat ng mga bintana at pinto at nag-spray din siya ng perfume at cologne sa paligid ng buong apartment. Upang hindi rin magmukhang kahina-hinala, binisita niyang kanilang kapitbahay ng sumunod na araw para sabihin sa kanila na umalis daw si Julia at ang mga bata upang pumunta sa isang bayan para magbakasyon. Bukod pa doon, nagbigay din siya ng mga raspberry sa mga ito bilang paumanhin sa mga narinig nilang pag-aaway sa mga nakaraang araw. Kasunod nun, tinawagan naman niya ang ina ni Julia na si Valentina Zaitseva para ipaalam din dito na umalis ang kanyang anak bago personal na pumunta sa paaralan ng mga bata upang sabihin na sila ay nasa bakasyon. Sinubukan niyang ipagpatuloy ng normal ang kanyang buhay pagkatapos sa pamamagitan ng pagbili pa rin ng gatas ng mga bata para hindi maghinala ang mga tao. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng efforts niya para pagmukaing normal ang lahat, naramdaman pa rin ng bawat taong nakakasalamuhan niya na parang may mali. Marami sa kanila ang may alam sa nagaganap na pang-aabuso sa pamilya, kaya agad silang kinutuban na baka may ginawa na nga itong masama sa kanyang asawa at mga anak. Pagkalipas ng 1 linggo, nang wala pa rin natatanggap na tawag o kahit anumang mensahe mula kay Julia, nagpa siya ng pumunta ang kanyang inang si Valentina sa pulisya para mag-file na report. Agad naman nilang pinuntahan ang apartment ng pamilya ng parehong araw, pero pagkakatok nila sa pinto, walang sinumang sumagot sa kanila. Sa labas pa lamang ng bahay, may naamoy na silang masangsang, kaya dahil doon, nagkaroon na rin sila ng masamang kutob. Sa pagnanais na makapasok sa loob, dumaan na lamang sila sa bintana at pagkatapak nila sa sala ng apartment, bumungad na agad sa kanila ang 19 na plastic bags. Lalo pang lumakas ang masangsang na amoy habang lumalapit sila doon at pagkabukas nila sa mga bag, nakita nila sa loob ang mga pinagputol-putol na katawan ng iilang tao. Agad na naging pangunahing sospek sa krimen si Oleg, kaya hindi na rin nagsayang ng oras ang pulisya upang magsimula ng manhunt para dito. Una nilang pinuntahan ang bahay ng kanyang ina para magbaka sakaling mahanap nila ito doon, pero sa halip, ang tanging natagpuan lang nila
ay ang bangkay ng ginang na nakalibing sa mababaw na hukay sa bakanting bakuran sa harap ng kanyang bahay. Nang puntong iyon, dahil sa lahat ng karumaldumal na krimeng isinagawa ni Oleg, nagpasya na silang ilagay ito sa most wanted list. Pinag-igting din nila lalo ang kanilang paghahanap sa kanya at di nga tumagal, natagpuan nila itong nagtatago sa isang maliit na shed sa property ng kanyang biyana na si Valentina. May hawak itong kutsilyo nang makita ng pulisya, kaya inisip nilang may balak din siguro itong patayin ang ginang pagka-uwi niya sa bahay. Nang sinubukan naman nila itong hulihin, tinutukan sila ni Oleg ng kutsilyo at nagbanta pa ito na papatayin di umano niya ang mga officers. Dahil sa sinagawa niyang mga pananakot at pagtanggi na sumuko, nagpasya silang barilin ito sa tiyan kalaunan. Naisugod naman nila ito sa hospital kaagad at wala ring idinulot na malalang pinsala ang balang tumama sa kanya. Kaya pagkalipas lang ng ilang araw, mabilis lang din itong nakarecover mula sa operasyon. Nang nagkaroon na siya ng malay, humingi ito ng patawad sa mga otoridad pero syempre agad din nila itong inaresto. Habang nasa presinto, napag-alaman naman nilang posibleng nasangkot pa ito sa isa pang krimen na kaugnay naman sa pag-atake ng isang dalaga. Ang katawan ng biktima ay basta nalang iniwan sa isang inabandonang gusali pagkatapos itong pagsamantalahan ng salarin at sakalin hanggang sa ito ay mamatay. Naganap din ang krimen sa Nizhny Novgorod na siyang parehong lugar kung saan pinatay ni Oleg ang kanyang pamilya. Dagdag pa doon, nahuli din ito sa iilang mga CCTV na naglalakad sa area magambanda sa parehong oras na pinaghihinalaan nilang nangyari ang krimen at halos nagmatch din ang kanyang itsura sa composite sketch ng salarin na pumatay sa biktima. Gayunpaman sa kabila ng mga circumstantial na ebidensya, hindi nila nagawang patunayan na siya nga ang pumatay sa dalaga. Di tumagal naman pagkatapos ng kanyang pagka-aresto, agad din siyang umamin sa ginawa niyang pagpatay sa kanyang buong pamilya. During sa paglilitis ng kaso, sinabi ni Oleg na pinatay lang daw niya ang mga bata dahil ayaw niyang mapunta ang mga ito sa ampunan kung sakaling siya ay makukulong. Naniniwala din ito na sa pagkitil niya ng buhay ng kanyang mga anak, sabay-sabay silang mareresurrect sa susunod na buhay kung saan maaari silang makapagsimula ng panibago. Habang nasa korte, humingi rin siya ng simpatya mula sa ina ni Julia, nagsasabing gusto niya di umanong humingi ng paumanhin dito at magpasalamat na din sa pagpapalaki niya ng maayos kay Julia. Naging masaya naman daw ang kanilang pagsasama ng ilang taon kaya nagkaroon sila ng 6 na mga anak. Siya di umano ang pinakamasayang lalaki sa mundo dahil doon, kaya masasabi daw niyang wala na iba pang mas nawala ng malaki dahil sa trahedya kaysa sa kanya. Wala na rin daw iba pang mas makakaintindi sa nararamdaman niyang pasakit at pagdurusa kundi ang kanyang biyanan lang din. Sa huli, humingi siya muli ng patawad dito habang umiiyak pa sa kanyang harapan. Para naman kay Valentina na alam ang lahat ng hirap na pinagdaanan ng kanyang anak sa kamay ni Oleg, hindi siya naniniwala sa ipinapakita nitong pagsisisi. Ayon pa sa kanya, isa lang itong magaling na artista at ang mga peking luha di umano na iniiyak niya ay ang parehong luha lang din na ipinakita niya noong unang beses na muntik na niyang mapatay si Julia noong taong 2010. Umiyak na ito sa harapan niya noon at pinatawad naman niya ito at yun ang kinukonsidera niyang isang malaking pagkakamali. During sa kanyang interogasyon, ibinahagi niya rin sa pulisya ang kanyang plano na ilibing sana ang mga labi ng kanyang pamilya katabi ng isang inabandonang bahay na pinagmamay-ari din ng ina ni Julia. Nasa malayo itong bayan kaya iniisip niyang walang sinuman ang makakahanap ng mga labi nila doon. Bagaman ito ay na-diagnose ng may schizophrenia, idineklara naman ito ng korte na nasa tamang pag-iisip para humarap sa paglilitis. Sa huli, siya ay hinatulang guilty sa 8 kaso ng murder at nakatanggap ito ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong. Sa pagkasarado ng kaso, naibunyag naman kalaunan ang ilang beses na pagtawag ni Julia sa pulisya upang ireklamo ang pananakit ng kanyang asawa. Paulit-ulit din niyang ibinahagi na nasa panganib daw ang buhay niya at ang kanyang pamilya dahil ilang beses na siyang pinagbantaan ni Oleg na papatayin. Dahil sa kakulangan ng aksyon mula sa pulisya, nagsagawa ng investigasyon ng korte para sa pagpapabaya at nagresulta ito sa iilang pag-resign ng mga officers at nangako din ng mga ito na mas aayusin pa nila ang pag-handle ng mga ganoong kaso sa susunod. Si Julia ay isang mabuting ina na gusto lamang protektahan ang kanyang mga anak.
Sa kasamaang palad nga lang, nakapangasawa siya ng isang demonyo na wala na ibang inisip kundi ang kanyang sarili lamang. Bukod pa doon, kahit ano pang kanyang gawing paliwanag, hindi din mababago nito ang katotohanan na pinatay niya sa brutal na paraan ang kanyang 6 na inosenteng mga anak na sinasabi niyang ayaw niyang mawala sa kanya. Pinapakita lamang nito na siya ay may likas na kasamaan sa kanyang puso, kaya naway habang buhay niyang pagdusahan ang ginawa niyang krimen sa loob ng bilangguan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.